Amen. Magandang umaga po muli sa mga tatay. Sabi nila, wala na daw Father's Day. Wala na. Father's Day daw ulit. Kasi puro babae na sila. Dahil po dun sa tinatawag na application ng Facebook ngayon na Face Up. Oo. So kung ikaw ay mananampalataya, hindi ka mag-face up. Kasi masaya ka sa ginawa ng Panginoon sa itsura mo. Amen. Tama? Masaya ka sa ginawa ng Panginoon sa itsura mo. Hindi lang nagkapatid. Ano? Yun ay kaaliwan sa ating laman at hindi kaaliwan sa ating spirito. Ano? Sabi nga ni Pastor Naglatapon, ano? Yan bang pagpo-post mo ng ganyan ay nagre-representa sa Panginoon sa Kristo? Yeah. Kasi kahit anong dapat na ginagawa natin, sabi ng salita ng Diyos, dapat ito'y nagre-representa sa ating Panginoon at ito'y nakapagbibigay ng luwalhati at kaluguran sa ating Panginoon. Kaya kahit tayo gumagamit ng mga social media natin, kailangan nating matiyak na yung paggamit natin ng mga ganyang klase ng teknolohiya ay nakapagbibigay ng kaluguran at luwalhati sa ating Panginoon. Ano? Hindi ko sinasabi ko, KJ naman ng mga Kristiyano. Hindi po tayo KJ. Tayo umaayon sa pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. Yeah. Ano? At tayo po sa Panginoon, nararapat na makita sa ating buhay ay ang patungkol lahat sa Panginoon. Tama po? Ano? Kaya, kung meron mga number 1 na law-abiding citizen dito, walang iba kundi mga mananampalataya. Stop tayo! Bawal? Bawal. Sabi walang angkas, walang angkas talaga. Gusto ko yan. Tanggalin ko na nga yung foot peg ng motor ko eh. Okay, so once again, Happy Father's Day po sa mga tatay dito at mga magiging tatay dito. Sa lahat po, Happy Father's Day. Papsi, Happy Father's Day. Brother Francis, kung nanonood ka, Happy Father's Day. Brother Ace, Happy Father's Day. Ito mga tatay natin dito. Pati yung mga aspiring mga tatay dito, mga lalaki. Jomar, Pastor Neil, si Pastor Edgar, Happy Father's Day sa inyo. Sa lahat, hindi ko na mababanggit lahat. Sa dami. Happy Father's Day sa inyong lahat. Okay? So wala namang Father's Day sa na may kita natin na sinasabi sa Biblia na sineselebrate natin. Pero we honor the fathers. We honor the fathers today. At sa pagkakataon nito, isang magandang pag-aalala. Pinaalala nga natin yung mga nanay natin minsan. Alalahanin din natin ang mga tatay. Walang the best sa kanila kasi pareha silang the best. Okay, so tayo po magpatuloy. Joshua chapter 24 verse 14 hanggang 25. Ibig ko po, bago sa po ito may lahat, ibig ko po ipresenta itong si Joshua na isa sa talagang pwede nating i-imitate na isang tatay. At matututunan tayo sa buhay ni Joshua bilang isang ama sa kanyang pamilya. Okay, Joshua chapter 24 verse 14 hanggang 25. Ako na lamang po magbabasa. Sundan nyo na lamang po ako. Kung nandiyan na kayo, say amen. 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 In verse 14, sabi po diyan, now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. And put away the gods, small letter G, which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served, that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. And the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. For the Lord our God, He it is that brought us up
and our fathers out of the land of Egypt, from the house of bondage, and which did shows with those great signs in our sight, and preserve us in all the way wherein we went, and among all the people through whom we passed. And the Lord drave out from before us all the people, even the Amorites, which dwell in the land. Therefore will we also serve the Lord, for He is our God. And Joshua said, He cannot serve the Lord, for He is an holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgressions, nor your sins. If you forsake the Lord and serve strange gods, then He will turn and do you hurt, and consume you, and after He that done you good. And the people said unto Joshua, Nay, but we will serve the Lord. And Joshua said unto the people, Ye are witnesses against yourselves, that ye have chosen you, the Lord, to serve Him. And they said, We are witnesses. Now therefore put away, said he, the strange gods which are among you, and incline your heart unto the Lord God of Israel. And the people said unto Joshua, The Lord our God will we serve, and His voice will we obey. So Joshua made a covenant with the people that day, and sent them a statute and an ordinance in Shechem. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, dakila sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat po Diyos sa panahon ito na muli ay nabibigyan po ng pagpupugay at paparangal para sa mga tao. Sa aming aralin ng Diyos ay amin mo nang lilingunin at alalahanin, titignan Panginoon ang kadakilaan o usahin po ng mga tatay, ng ama at ayaw po sa iyo sa mga. Dalayan ko po Diyos, patuloy mo kaming pagpalain, paunahan, alalayan at turuan ng Diyos. Puspusahan na yung banal na Espiritu sa pag-aaral ng salita sa mga ng Diyos. Dalayan ko po ipapakapatiran sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy mo sila paunahan, pagtubayan, at gabayan mo. At yan ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ay, makakaupo na po. Father's Day. Yan po lang tayo kailangan. Father's Day. Very common po yung passage natin dito mga kapatid, no? Na napakaganda ng exhortation, ng pagpapaalala dito ni Joshua para sa bayan ng Israel, ano? Na sige, kung sa tingin ninyo, mali ang paglilingkod, kasalanan ng paglilingkod sa Panginoon, mamili kayo sa araw na ito ngayon. Mamili kayo sa araw na ito ngayon kung sino ang paglilingkuran ninyo. Pero ako, sabi ni Joshua, pero ako, as for me and my house, we will serve the Lord. Nawa bawat mga tatay sa atin dito mga kapatid, yan ang maging prinsipyo natin sapagkat tayo po ay mga nagsisilbing mga driver ng ating mga pamilya. Na yung pagpapasya natin patungkol sa bagay na yan, napakahalaga. Ano? So, Father's Day and Father's Day na ito mga kapatid, we will exalt the man and praise him in the position that the Lord gave to him. Tatay ngayon, bakit may mga tatay tayo ngayon? Sapagkat yan ang binigay na posisyon ng ating Panginoon para sa mga tatay natin. Ano? So, He is the glory of His children. Yan ang mga tatay. He is the glory of His children. Ano? Masaya ba kayo may tatay kayo? Amen. Masaya tayo lahat. Ano? Kahit hindi natin kasama yung tatay natin, masaya tayo kasi may tatay tayo. Bakit? He is the glory of His children. Sabi ng Proverbs 17 verse 6. Proverbs chapter 17 verse 6. Children are the crown of old men, and the glory of the children are their fathers. Mga tatay, you are so very important to the lives of your family, especially to the lives of your children. Mga magiging tatay, yan po ang halaga ninyo. Sa mga tatay at magiging tatay, you are the glory of your children. Sa mga magiging tatay dito, sabi, may magiging tatay dito. At yung mga tatay niyo. He is the head of his home. In 1 Corinthians chapter 11 verse 3,
1 Corinthians chapter 11 verse 3. But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of every woman is the man, and the head of Christ is God. See? So ang head ng tatay is God, and the head of every woman is man. So the head of the family is daddy, tatay, papa, kapsi, ama. Ano? He is the head of his home. Ano? Kaya it is not biblical na yung nanay o babae ang nangunguna sa tahanan. Hindi ho yung biblical. Even sa pagpapasya o mga major decision, si tatay is the head of his home. Ano? Sapagkat yung sinasabi ng salita ng Diyos, ano? The head of every man is Christ, and the head of every woman is the man, and the head of Christ is God. Ano? So the father is the spiritual leader, and as the goes the father, so goes the home. Kung ang tatay ay spiritual leader yan, yung kanyang tahanan din, malilid niya rin spiritually. Ano? If the father is weak, the home is weak. The home is weak. If the father is strong, the home is strong. Kaya mga tatay, yan po yung responsibilidad na inilagay sa atin ng Panginoon. Ano? Kaya nga tayo mga tatay, our head should be Christ. Ano? Kung meron man sa loob ng tahanan, sa isang Christian home, mayroon tayong inclination mga tatay, dapat naka-incline tayo ng gusto sa ating Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan ng pamumuna ng ating Panginoon, Panginoong Jesucristo sa buhay natin, doon natin malilid yung family natin. Ano? Kung ano po yung nakikita ng mga anak natin sa atin, siya pong gagayahin ng mga anak natin sa atin. So the best way to teach our children, mga kapatid, is through our lives. So kung ina-apply natin mga kapatid, ang prinsipyo at salita ng Panginoon, nakikita po sa atin that we are faithfully serving Christ, we are faithfully serving our church mga kapatid, nakikita ng mga anak natin sa atin yan, kung ay hindi mo sabihin yan, gagawin ng anak mo yan. Tama? Wala naman, hindi naman tayo pare-pres, hindi sa atin, wala naman tayong lahat itong yaman na pwede natin ipamana. Ang tanging magpapamana natin sa ating mga anak, ito pananampalataya meron anak. Ano? He is the head of his home. Ano? Kaya nga mga tatay, we are to take that responsibility seriously. Ano? Seriously. So, only the time in eternity will show the real importance of men in both the family and the work of the Lord. So, every family, mga kapatid, needs 3 homes. Ano po yung 3 homes? Yung unang home, they need a heavenly home. In Acts chapter 16, verse 31, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thine house. Ano? Every family needs 3 homes. Number 1 homes is they need a heavenly home. Pangalawa mga kapatid, they need a church home. In 1 Timothy chapter 3 verse 15. 1 Timothy chapter 3 verse 15. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth. So this is our church home. Ang isang pamilya kailangan ng heavenly home sa Panginoon. At ang isang pamilya mga kapatid kailangan din ng church home. We praise God because we have Christ Covenant Baptist Church and Ministries dito po sa Antipolo, and this is our church home. I love my church home. And pangatlo, they need a Christian home. A Christian home. Meron ka ng heavenly home sa langit. Meron kang church home. Meron kang Christ Covenant na inaalitan. Meron ka rin tinatawag na Christian home. Pag-uwi mo sa bahay. Ephesians chapter 6 verse 4, and
Ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Nurture and admonition of the Lord. Makikita sa atin yun, mga tatay, ng mga anak natin. May nag-survey po, ayon sa pag-aaral sa kanilang survey, kapag ang bata o ang anak ang naligtas sa tahanan, about, hulaan ko na lang, pero kasi ito yung sequence, about 17% lang yung chance na yung buong family maligtas. Kung ang anak ang unang naligtas sa bahay. Kapag ang nanay ang unang naligtas sa tahanan, meron lang average na about 20% chance na maligtas ang buong sambahayan. Ayun sa nabasa ko lang ito. Pero kapag tatay ang unang naligtas sa loob ng tahanan, about 80 to 90% buong tahanan. Sapagkat kahit po hindi mananampalataya, alam ng tatay ang kanyang katayuan sa loob ng tahanan. He is the authority inside the home. Kaya kapag ang tatay ay mananampalataya, hindi po imposible na magkaroon po ng isang Christian home. So they need a Christian home. So the importance of men, mga kapatid. The importance of men. A child is not likely to find a father in God unless he finds something of God in his father. So we thank God, mga kapatid, sapagkat dito po sa atin, sa Christ Covenant, may mga tatay tayo naglilingkod sa Panginoon. May mga tatay tayong nagsusuko ng buhay sa Panginoon. Hindi natin sinusukuan ng mga tatay natin, kaya yung mga tatay natin, magpakatatay ka. Dahil tatay ka. So meron tayong mga tatay dito sa loob ng simbahan. Meron din tayong mga father figures dito sa ating simbahan. Pero huwag niyo akong tatawagin tatay. Tatay pastor. Sabi, ikaw po yung tatay namin sa simbahan. Ako po, tamaan tayo ng pizza. Pwede ba magtitito na lang tayo? Tandaan niyo, mga kapatid, sa atin po ngayon, sa panahon natin ngayon, and even po dito sa church natin, we need fathers who fear God. Amen? We need fathers who fear God. When we say fear God, mga kapatid, meron pong pagrespeto, meron pong pag-alala, meron pong paggalang sa ating Panginoon. So we need fathers who fear God. In Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Chapter 12, verse 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. So we need fathers who fear God, kapatid. Sa mga magiging tatay pa lang dito someday ng mga young people, we need fathers who fear God. Sa mga tatay natin ngayon presently, we need fathers who fear God. Mas takot tayo dapat sa Diyos kaysa sa asawa natin. Tama po? Kapag sinabi ng Panginoon, tinatawag tayo, let's go! Kahit ayaw. Sinabi ng babae, hindi pwede. Sabi ng Panginoon. But I believe, kapatid, kapag iyong babae na yan, ng ating mga asawa, ay hiningi natin yan sa Panginoon at ang Panginoon nagbigay dyan, hindi tayo magkakaproblema dyan. Sapagkat ang isang godly woman din, nauunawaan ang pamumuna din ng ating Panginoon sa kanyang mga asawa. So we need fathers who fear God. Clean men. Malinis. Ibig sabihin malinis, mga kapatid. Free from bad habits. And we praise God sapagkat wala po dito sa Christ tayo na umiinom. Wala po dito ngayon mga tatay na kung saan nagbabalik loob sa paninigarilyo. Wala rin mga tatay dito kumakaliwa. But instead, kapatid, a clean man, free from bad habits. In Psalm chapter 19, verse 9,
Psalm chapter 19 verse 9, the fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. Diba? Kapag ang tatay ay may takot sa Panginoon, he is a clean man. Kasi matatakot siya, mahihiya siya gumawa ng mga bad habits sapagkat nakikita siya ng Panginoon. Amen? Nakikita siya ng Panginoon. Hindi lang kailangan ng clean man, but we need moral man. Moral man. When we say moral man, man of character. Man of character. In Proverbs chapter 8 verse 13. Proverbs chapter 8 verse 13. The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogancy, and the evil way, and the froward mouth do I hate. So, tatay na may takot sa Panginoon, moral man yan. If we fear God, we hate evil. So, ang manifestation ng totoong may takot sa Diyos, ang manifestation ng totoong may respeto sa Diyos, ayaw ng kasalanan. Tama po? Ayaw ng kasalanan. Ang mga tatay natin dito, hindi ma-pride yan, kahit tatay yan. Hindi arrogant yan. Hindi yan gumagawa ng evil way. And the froward mouth do I hate. Sabi niya. No? So we need the father that fear God. No? Another verse in Proverbs chapter 16 verse 6. Another verse. Proverbs chapter 16 verse 6. By mercy and truth, iniquity is purged. And the fear of the Lord, men depart from evil. See? Kaya nga we need fathers that fear God. Dahil ang tatay na may takot sa Panginoon, dadalhin niya sa kahusayan ang kanyang buong sambahayan. I do believe that. Naniniwala ako diyan. Hindi ka mahihirapan magdisiplina sa ating mga anak, sa ating pamilya, kapag tayo mismo mga tatay ay merong disiplina galing sa Panginoon. Amen? Kaya bago natin disiplinahin yung mga anak natin, makita sa atin, makita muna sa atin. Hindi natin kasi masasabi sa kanila na, uy, magbasa ka naman kung hindi nakikita sa atin. Uy, magsimba ka naman kung hindi nakikita sa ating kapatid. Tama po? So yan po, by mercy and truth, iniquity is purged. And by the fear of the Lord, men depart from evil. Pastor, parang too good to be true. Hindi po to too good to be true, kapatid. Ang tunay ng mananampalataya, hindi po sinabing may perfectong tatay o maging perfecto tayo mga tatay, mga kapatid. Pero ito sinasabi ng Panginoon, mga kapatid, nakaluguran na tatay sa harapan ng Diyos. Despite of our imperfection, mga kapatid, we thank God because our God is perfect. Amen? At tayo po'y kinakabagalan ng Panginoon. Ano? So yan po, no? Moral men, meron po tayong clean men, and wise men. Wise men. Proverbs chapter 9, Proverbs chapter 9 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Kaya we need fathers who fear God. Pangalawa, mga kapatid, we need fathers who are faithful to God. Amen? Amen. We need fathers who are faithful to God. Wala akong problema kapag ang totoo may takot sa Diyos, faithful sa Panginoon niya, faithful din yan sa asawa niya. Kaya mga misis, o si Mr. faithful sa Panginoon, huwag kang mangamba kasi faithful din yan sa'yo. Tama? Hindi pa pwedeng hindi maging faithful yan sa kanyang asawa at sabi niyang faithful sa Panginoon. Nagsisinungaling yan. Ano? But now, mga kapatid, we need fathers who are faithful to God. And we praise God sapagkat we have a fathers who are faithful to God sa ating simbahan ngayon. Amen. Amen. Ano? In Psalm chapter 22 verse 4. Psalm chapter 22 verse 4. Our fathers trusted in thee. They are trusted, and thou didst deliver them.
We need fathers who are faithful to God, faithful to the Lord. When we say faithful to the Lord, they are willing to serve. Men who are willing to serve. Mga lalaki, are you willing to serve? Amen. Ano? We are willing to serve, mga kapatid. We need faithful fathers, or we need fathers who are faithful to fill the gap. When we say filling the gap, mga kapatid, who are willing to stand. Kaya mo bang manindigan? Mga tatay at magiging tatay, kaya ba natin manindigan? Saan tayo manindigan? Manindigan tayo sa tama. Ito yung tama. Ito yung katotohanan. Manindigan tayo dito. Kung ano yung kalooban ng Panginoon, kapatid, manindigan tayo dyan. Kung ano po yung tama sa harapan ng Panginoon, matuwid sa harapan ng Panginoon, matuwid ay tinuturo na prinsipyo ng Panginoon, standard, prinsipyo, pasihan ng ating Panginoon, panindigan natin yan. Ano? Manindigan tayo. Ano? Huwag tayo manindigan sa mali. Panindigan natin yung tama. Ano? Faithful to fill the gap. No? Men who are willing to stand and faithful to help the church. Amen? Amen. Faithful to help the church. Men who are willing to spend time with the church. Amen? Kaya dito sa simbahan natin, mga kapatid, kung meron nag-initiate dito, dapat mga lalaki. Mga tatay. Kailangan natin ng mga ganitong klaseng tatay ngayon. Huwag nating salaminin kung ano tayo noon, ano tayo ngayon, anong kakayanan natin. Hindi yan ang tinatanong ng Panginoon. Ang nais makita ng Panginoon sa atin ngayon ay katapatan sa Kanya. And God will equip us. Lahat ng mga pagkukulang natin, ang Diyos ang magpupulfill yan. Basta kailangan maging willing tayo. Men who are willing to spend time. Okay? Marami akong simbahan, nakikita na very active ang kanilang mga men, very active ang kanilang mga kalalakihan, at talagang ina-admire ko yung mga ganon. Kaya sabi ko, darating din kami sa pagkakataon ng ganyan. At hindi ko kinakalimutan, mga kapatid, na meron tayong mga ganyang kalalakihan ngayon dito. Kailangan na natin talagang hilahin, i-push natin ng i-push. Baka kasi ang umaharap, nasa salaminin, yung hindi ako karapat dapat eh. Hindi ako karapat dapat. Mga kapatid, ang Diyos lang tumatawag sa inyo dito. Mga tatay, kayo na, tinatawag ng Panginoon dito. Ano? Mga tatay, tayo na tinatawag dito ng Panginoon, manguna tayo. Dapat maging tagapanguna tayo kasi yung mga susunod na henerasyon dyan, yung mga kabataan na yan, nakatingin yan sa atin. Ano? Isipin na lang natin yung susunod na henerasyon, titignan tayo. Someday, mga kapatid, matatala. Wala na tayo, pero maaalala yung katapatan na iwan mo dito. Tama po? Ano? So we need fathers who are faithful to God, faithful to the Lord, faithful to fill the gap, faithful to help the church. Ano ho? Hindi tayo faithful tumulong sa ibang simbahan. Hindi ka kailangan yan. Kailangan ka ng sarili mong simbahan. May sarili tayong simbahan, tulungan natin yung sarili nating simbahan. Mga tatay, magpakatatay tayo. Ano, may paninindigan. Dito ako tinatag ng Panginoon. Dito ako pinalago ng Panginoon. Dito ako pinagpala ng Panginoon. I don't care kung gaano ka kakilala, pero dito ako nilagay ng Panginoon. Kailangan ako dito. Ano? Sabi natin, Pastor, kakaunti naman kasi tayo eh. Hindi naman sinabi ng Panginoon, rumami ka eh. Yung kakaunti, nagsisimula yung marami sa kakaunti. Now, we need fathers who are faithful to God. We need fathers who are fearful to God. Kaya po dito sa ating text, mga kapatid, we find that wonderful testimony of Joshua. As he declared to the people that he and his house would serve the Lord. Tignan niyo po, hindi siya natakot kahit siya na lang at ang kanyang sambahayan. Idiniklara niya galing sa kanyang bibig, as for me and my serve the Lord. Hindi niya tinanong ang pamilya niya.
Susunod ba kayo sa Panginoon? Hindi. He declared to himself. Kasi alam niya yung katayuan niya. He is the head of that family. He is the head of that home. Kaya yung prinsipyo niya galing sa Panginoon ang dapat maniwala, masunod. As for me and my house, we will serve the Lord. Siya rin ang spokesperson ng family niya. Tama po? Siya rin ang spokesperson ng family niya. Mga tatay, may dila tayo, magsalita tayo. Hindi gugulo lahat sa asawa. Sabihin mo mga ganito. Tayo magsalita, kapatid. Tayo magbigay ng salita. Ano? Kaya makikita natin, i-adapt natin, i-admire natin itong napakagandang patutuo ni Joshua as he declared to the people that he and his house would serve the Lord. Now, si Joshua is a well-known in the Bible for his unwavering faith. Siya po yung pumalit pagkatapos po ni Moses. But during the time, mga kapatid, ng leadership ni Moses, nakita niya, natuto siya from Moses. Kaya nung pumalit, siya po yung pumalit. From being a kabataan, mga kapatid, naging leader ng Israel. Naging ama. Ano? Ngayon, nakilala siya, mga kapatid, dito sa Biblia for his unwavering faith, commitment, and fearlessness in the battle. Walang suko, walang ayawan, ano? Saan natin napatunayan? Si Joshua chapter 10 verse 12. Joshua chapter 10 verse 12. Sabi niya, then he spake Joshua to the Lord in the day, when the Lord delivered up to the Amorites before the children of Israel. And he said in the sight of Israel, Sun, stand thou still upon Gibeon, and thou moon in the valley of the Ajalon. Yan yung isang labanan na kung saan hindi niya sinukuhan. Sabi niya, Panginoon, wag mo munang palubugin ang araw. Kaya nakilala si Joshua, mga kapatid, sa isang ganitong klaseng pagtotoo na meron siyang tinatawag na unwavering faith, commitment, and fearlessness in the Lord. Take note, kapatid, tatay din po ito. At bilang isang mga tatay, mga kapatid, meron tayong ganitong klaseng matututunan sa bagay na ito. At ito'y matagpon din sa atin. Bilang isang mga mananampalatayang mga tatay. Ano? So Joshua was a man of God. So ang bawat tatay, mga kapatid, ought to be a man of God. Amen? Every fathers, every tatay, every papa, every daddy ought to be a man of God. Kasi kapatid, ang mini-ministeryo mo yung pamilya mo muna sa loob ng tayo. Gusto natin magkaroon ng bunga kasi part pa rin tayo ng simbahan eh. At bilang isang parte pa rin, miyembro pa rin, kabilang pa rin tayo ng simbahan, kapatid, dapat mamunga pa rin tayo. Isang hamon sa atin yung mga mahal natin sa buhay. Isang hamon sa atin yung mga pamilya natin. Ano? Sabi natin, Pastor, parang wala yatang part ng mga babae dito. Mga babae, someday kayo magkakaroon ng mga asawa. Suportahan natin yung posisyon na binigay ng Panginoon sa mga mapapangasawa natin. Suportahan natin yung posisyon. Ano? Kaya ang dalangin natin, mga kapatid, ako dalangin ko, bigyan tayo ng Panginoon ng mga tatay na kagaya ni Joshua. Ano? Meron na tayong mga tatay dito. Gawin ng Panginoon tayong mga tatay dito kagaya ni Joshua. Ano? Bakit ano? Meron kay Joshua. Unang dahilan, mga kapatid, na meron kay Joshua. Joshua was a man of unshamed conversion. Joshua was a man of unshamed conversion. Siya'y ligtas at alam ng lahat siya'y ligtas. Siya'y Kristiyano, siya'y mananampalataya, at kahit saan siya pumunta, alam ng mga tao siya'y mananampalataya. At hindi niya kinahihiya yung kanyang tatayuang gano'n. Hindi niya kinahihiya. Ano? Kaya nga, he was a man of unshamed conversion. Joshua means, ang ibig sabihin ng Joshua is, Jehovah is salvation. Kaya ang ganda ng ibig sabihin ng pangalan ng Joshua.
Meron ba kayong kilalang Joshua? Jehovah is salvation. Now, ito tayo sa Joshua chapter 5 verse 15. Joshua chapter 5 verse 15. And the captain of the Lord's host said unto Joshua, Loose thy shoe from off thy foot, for the place whereon thou standest is holy. And Joshua did so. Ano? Nung sinabi, tanggalin mo yung sapatos mo, you are standing on holy ground. Hindi niya kinaya yun, hindi siya naging prideful doon. Tatanggalin ko yan. I will be humble to be glad. Then Joshua built an altar unto the Lord in Joshua chapter 8 verse 13. And Joshua built an altar unto the Lord God of Israel in Mount Ebal. Ano? Hindi niya kinahiya, kapatid. Hindi niya kinahiya na siya po ay isang mananampalataya. Hindi niya kinahiya na ang kanyang pamilya ay dinadala niya sa paanan ng Panginoon. Hindi niya kinahiya na pinangungunahan niya ang kanyang pamilya patungo sa tama, mahusay at matuwid na pananampalataya. Hindi niya kinahiya. Kaya kung meron man mga kapatid sa atin na mag-uudyok, mag-urge every Sunday morning, mga kapatid, malaki pa, dapat tayo mga tatayo, kakatok sa atin, di kasingin tayo, gising na, pupunta tayo ng simbahan. Amen? Ano? Hindi kasi natin ikinahiya. Kahiling natin sa Panginoon, God, give us a man who are not ashamed of their salvation. Hindi kinahihiya yung kaligtasan, hindi kinahihiya yung kanyang katayuan. God, give us a man who are not ashamed of their salvation. In Philippians chapter 1 verse 20. Philippians chapter 1 verse 20. According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. When we say, kapatid, magnified, wala tayong dapat ikahiya sa katayuan natin ngayon. Dapat mga kapatid, magnify ang Panginoon sa ating buhay at kahit sa kamatayan, makita ang Panginoon. Magnify, di ba, yung makita. Mamalas, mamasdan. Ano? Kaya po ang pagiging isang mananampalataya sa atin, ang pagiging isang peculiar people sa ating mga tatay, dapat ito po'y namamalas, namamagnify ito sa atin. Kahit nandoon tayo sa trabaho, nandoon tayo sa ating mga kaibigan, nandoon tayo kung saan man tayo mga kapatid, namamalas, namamagnify ang ating Panginoon sa atin. And even sa kamatayan mga kapatid, makita sa atin. Ano? Let the world know you are saved and love the Lord. Let the world know. Hayaan mo sila kung anong sasabihin nila. We are not here to please everybody or to please man, but we are here to please our God. So God give us a man who are not ashamed of their salvation. Hindi nahihiya. Ano? Hindi nahihiya magsalita, maghayag ng salita ng Diyos, maging sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa kanyang pamilya. Kaya nga mga kapatid, isang magandang gagawin natin mga tatay, bakit hindi tayo magkaroon ng Bible study sa mga bahay natin? Na ikaw mismo tatay ang mauna. Gusto natin i-establish yung ating authority sa bahay natin bilang isang spiritual leader sa ating tahanan, sa ating pamilya. Tatay, simulan mo ngayon. Kung hindi ka nahihiyang ligtas ka, hindi ka rin nahihiyang dala-dala mo salita ng Diyos sa pamilya mo. Pastor, hindi ko kasi alam paano magsimulang mag-devotion, paano magsimula. Hindi ba basta kayo ng Bible sabay-sabay? Ano? Sa halimbawa ng ganyan mga kapatid, hindi man natin ito kaparehas ng ating denomination, pero nagmula siya dito. Si Manny Pacquiao.
Isang magandang halimbawa na nabubuhay ngayon na yung kanyang pamilya nadala niya. At magandang balita pa, no, yung nanay niya na sarado kandado na RC. At talaga nung natatalo si Manny Pacquiao sa mga laban niya, isinusumpa niya yung mga pastor na nagpe-pray sa kanya. Pag natalo daw si Manny Pacquiao, kasalanan daw ng mga pastor na nagpe-pray sa kanya. Pero later on mga kapatid, hindi po sinukuha niya ng kanyang anak ni Manny Pacquiao, hindi sinukuha, hanggang sa nagdeklara na rin. Sumuko din. Sapagkat nanindigan, si Manny Pacquiao ay naging willing to stand it up. Inaawat niya yung nanay niya habang ini-interview. Ma, tama na, mamaya mag-uusap tayo sa bahay. And even yung kanyang mga anak, napasunod niya sa lakarin ng pananampalataya. Napakalaking factor mga kapatid, kapag yung tatay natin hindi po nahihiya sa kanyang panawagay sa Panginoon. O, nagiging problema natin minsan ang ating mga anak, pero ibigay natin sa Panginoon. Paano bang klaseng pagbibigay ang gusto mo? Kagaya, tanay mo anak ko, gusto mo ibigay kita sa Panginoon? Namili ka. Ipapanalangin kita sa Panginoon o dadalhin kita sa bundok, kagaya ng isa. Sigurado, matutuluyan ka doon. Ba't ka hindi? Patay naman pala, biro lang. Pwede natin gawin masaya ang ating pag-aaral. Pero simulan natin sa ganun. Diba? Kaya hiling natin mga kapatid sa ating lahat ngayon. Dito po. God give us a man who are not ashamed of their salvation. But I'm not saying kapatid, yung lalaking meron tayo dito nahihiya. Okay? Dagdagan pa natin yung kapal ng mukha natin when it comes in salvation. Ano? Sabi pa ng 2 Timothy chapter 1 verse 12. 2 Timothy chapter 1 verse 12. For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed. For I know whom I have believed. And I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against the day. Hindi ka mahihiya kapatid kapag alam mo kung sino yung pinaniniwalaan mo, sino yung iyong pinaglilingkuran. Hindi natin ikinahihiya yan. Mga tatay, kilala natin ang pinaglilingkuran natin. Amen? Kilala natin ang ating pinaglilingkuran. Amen? Hindi ka dapat kahiya. Kasi ginagawa mo yan hindi para sa mga tao. Pero ginagawa mo yan mga kapatid, yung paglilingkuran para sa Diyos. Para sa Diyos. Kailan po ako simbahan mga kapatid. Hindi ko nababangkit yung pangalan. Nitong nagdaang lockdown, yung pastor nila hindi nagla-live stream. Hindi nagla-live stream. Dahil since ang kanilang family, ang kanilang church ay binubuo ng mga family talaga. Family. Konti ang young people. Ang ginagather niya, yung young people, na wala pa doon yung family. Then siya, ang gamit niya via Zoom. Dahil pinang niya yung people na wala din ang family. Ngayon yung mga miyembro niya na may family, ang ginawa niya mga kapatid, yung mga tatay ay tinulungan niya. Yung mga tatay minimiting niya, mga tatay, kayo ang maging tagapagturo sa inyong paano. Now it's your time to shine. Yung iba, nagtagumpay naman. Yung mga tatay ang nagturo doon at ina-update na lang. Sige, kakamustahin ng kamusta service nyo kanina dyan. Mahusay. Ito, teacher namin din. Nagkakaroon pa ng bisita. Bahay-bahay. Amen. Hindi naging problema sa kanila yun. Pinag-usapan, well coordinated din naman sa kanila. Pero yun ang ginawa nila. Tinuruan yung mga tatay nila. They're not ashamed. Kasi mga tatay na-try mag-preach. Na-try sila magturo. Kasi paano ganito? Usap ulit sila. Ganito. Mahirap kasing magbigay ng payo kung hindi naman humingi ng payo. Ano? Kaya hindi natin dapat ikaya kasi alam natin kung kanino natin itong ginagawa eh. So,
We ask God that God give us a man who are not ashamed of their salvation, just like Joshua. Hindi niya kinahiya kung sino siya. Hindi niya kinahiya, kanya tinitindi ka. And God give us a man who are not ashamed of their associations. Hindi nahihiya, mga kapatid, sa kanilang association. In 2 Timothy chapter 1 verse 8. 2 Timothy chapter 1 verse 8. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou the partaker of the affliction of the gospel according to the power of God. No? Love and spend time with God's people. No? Yung mga tatay, masaya yan pag nasa simbahan. Amen? Amen. Masaya yan together with God's people. Ano? Kung gaano ka kasaya din, mga kapatid, na kasama natin yung mga katrabaho natin, na kaibigan natin, yung kaklose natin, dapat higit kapatid na hindi ka nahihiyang kasama mo yung mga kapatiran natin sa loob ng simbahan. Amen? Amen. Ano? So God give us a men who are not ashamed of their association. Hindi natin kinahiya, meron tayong fellowship dito sa loob ng simbahan. Pag tinanong sino yung kausap mo, ayan ay kasamahan ko, ay kapatiran ko yan sa simbahan. Yan ay kapatid ko sa pananampalataya. No? Diba, kung pakilala na lang tayo yan, ka-churchmate namin. Ka-churchmate lang namin yun. Ano? So, may dating guard sa atin eh. Dating grad sa amin, hindi ko pa namalaya pala, baptist pala, kasi kakaiba magsalita. Miyembro pa ng pinanggalingan mo. Sa ano siya? Sa Marikina siya sabi ko ba, nalaman niya, nagulat din siya, kasi nagkita kami sa isang conference dito po sa Marin Baras. Nagkita kami, uy, brother, sabi niya sa akin, brother, baptist ka pala. Oo, sabi ko naman sa'yo, parehas tayo eh. Sabi ko, paano nangyari? Di, matagal na pala siya. Din-interview ko, okay naman. Hanggang sa nag-resign na siya sa pagtatrabaho, full-time. Full-time, nag-aaral sa seminary yun eh. Pumunta uli sa auto, bumalik. Kasi, nagkaroon yata ng isang conference yung simbahan nila at ang ipamimigay sa mga kapastoran ay mga sinturon. Oo, naalala mo yung ganung conference. Sinturon. Gawa ng auto, bala. Pumunta doon, nakita niya ako. Okay. Di, tinawag niya ako, malayo pa lang. Brad! Uy, brother! Sabi ko rin, nandito ka. Naglapit namin, para kami magkasama sa isang simbahan. Pagkamay namin, tapos nagyakapan pa kami. Kamusta? Ito, okay lang. Ito kami sinturon para sa conference. Ito, ganyan. Nakita ng mga katrabaho ko yun. Ayos para kayo fraternity Sabi ko, dami ng mga ganun-ganon Sino yun? Sabi niya. Sabi ko, yan ay kapatid ko sa pananampalataya. Kasama mo. Sa simbahan, hindi, sa ibang, ibang lokal, pero kaparehas ko yan ng pananampalataya. Ayos, ganda ng kamayan mo, no? Galing. Tapos kumain kami dyan mga katrabaho ko sa dala somewhere in dito lang sa may kainan dyan nung mga ganda pa yung panahon nun eh. Pwede pa kumain ng magkakatabi kayo. Pwede pa yung wala pang COVID. Binakita ko si isa kaibigan kong pastor. Sabi ko, Pastor! Lumapit ka agad si pastor. At ganun pa rin ang kamayan, yakap ka sa diyan. Nung pwede pa magyakapan dito. Namiss ko yung mga panahon. Yakap pa na gano'n. Nakita rin naman ng mga katrabaho. Sino naman yun? Parang parang kakaiba kayo Sabi ko, iyan ko'y kaibigan kong pastor. Kamang gagawa namin. Ayos, iba na naman yun. Ikaw, ba't may nakikita ng parehas mo, iba yakapan mo eh. Sabi ko, yung malisyoso kayo. Hindi ko kinahihiya, kapatid. Kapag may nakita ko, kilala kong kapwa kong mananampalataya at nalaman kong kapwa kong mananampalataya, hindi ko ikakaya kamayan ko yan, yakapin ko yan. Tapos ka na, pares ka. Ano?
Kaya God give us a man who are not ashamed of their association. Hindi yung pag nakita tayo, nakita mo si pastor, nakita mo ngayon mga kabarkada mo. Sabi sa pastor, nakita mo si pastor ano? Isa tataguan. Na si pastor. Diba? Nakita ko, nasa sinihan. Ay, nasa sinihan, batiin mo, diba? Nakatabi mo pa. Uy, pastor, nandito ka. Batiin mo. Sino kasama mo si ma'am? Di ba yan ha? Ibang ma'am. Okay, ibang ma'am yan ha. Okay, na-face up lang yan. So God give us a man who are not ashamed of their association. Huwag kayo maiyak, kapatid. We need to love and spend time with God's people. If there's an opportunity to have a fellowship with other people, with other brethren, spend natin. Ano? Nangangarap nga tayo mga kapatid someday, no? Kung makapunta ang ilang kapatiran galing doon sa West Sydney, magkaroon tayo dito na isang grand fellowship natin. Kasama ng mga kapatiran natin, kasama ng mga nadudoon sa loob ng Christ Covenant Fellowship. CCF, Christ Covenant Fellowship yun. Tunay na CCF. Ito na yung CCF yun. Ano? Yun naman yung tawag natin doon, Christ Covenant Fellowship. See? So God give us a man who are not ashamed of their association. Kaya yung unang bahagi mga kapatid na matututunan natin kay Joshua, Joshua was a man of unashamed conversion. Pangalawa mga kapatid, Joshua was a man of unblemished character. Unblemished character. Tatlo lang ito kapatid, pangalawa nito. Isa na lang matatapos sa tayo. Unblemished character. Bakit natin nasabing unblemished character? Siya'y ligtas. Ano? Kanina siya'y ligtas at alam ng iba. Alam ng lahat. Dito naman siya'y ligtas at nakikita na siya'y ligtas. Unblemished. Hindi kataka-taka, hindi magtataka yung makakarinig. Ay, Christian ka pala. Oo, Christian ako ngayon. Dati ako si Christine. Christian ngayon. Pero dati ako si Christine. Sabi ng Joshua chapter 11 verse 15, as the Lord commanded Moses his servant, so did Moses command Joshua, and so did Joshua. He left nothing undone of all that the Lord commanded Moses. Napakagandang patutunan mga kapatid. Ito po nung si Moses pa po ang leader nun, may binigay ng commandment o nagbibigay ng commandment ang Panginoon kay Moses. Sapagkat ito yung servant ng Panginoon. And si Moses commanded Joshua. May pinagawa. Now, ang ganda ng patutuon niya dito. All that the Lord commanded to Moses, mga kapatid, ang ginawa ni Joshua, he left nothing undone. Wala siyang pinalampas doon sa binigay na kautusan ng Panginoon sa kanya. He left nothing undone. Tapos kung tapos. Napakaganda pa totoo kapatid. May binigay sa ating ministry ang Panginoon dito sa simbahan. Hindi mo titigilan yung ministry na yan hanggang buhay. Tama? Napakagandang karakter yun ng isang tatay, ng isang lalaki. May paninindigan. Hindi ako ihinto dyan, hindi ko ititigil yung pinagagawa niya hanggat hindi nyo pinatitigil yung ginagawa. O hanggat hindi ko natatapos. Ano? Sabi ng 1 Corinthians chapter 16 verse 13. 1 Corinthians chapter 16 verse 13. Watch ye, stand fast in the faith, quit ye like men, be strong. Mga kapatid, kagaya ni Joshua mga kapatid, he is a man of unblemished character. Siya'y ligtas mga kapatid, hindi lang siya isang ligtas, subalit nakikita na siya po'y isang ligtas. Sapagkat ang ginagawa niya ay hindi kontra sa pagkatawag sa kanya ng Panginoon.
what God commanded him to do. Gawin natin kung ano yung dapat natin gawin at ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Kaya hilingin natin ulit sa Panginoon, God, give us a man who are sober. When we say sober, watch ye. Merong tinatawag na spiritual discerning. Ang laking tulong niya mga kapatid sa simbahan. Alam niyo doon sa Acts chapter 6, no? Ang mga apostles, their ministry is the ministry of the word and prayer. Nagkaroon ng sitwasyon, nagkaroon ng hamon doon sa simbahan sa Acts chapter 6. At tumalima sila, nakakalimutan nila yung ministerial work dito. Yung daily ministration. Teka, hindi kami pwedeng uminto sa ministry of the word and prayer. Magtatalaga tayo dito ng mga men of good and honest report. At talaga sila ng pito. At yung pito na yun, they meet all the daily ministration of the church. They have the same ministry mga kapatid. Wala man silang ministry na katulad ng ministry na meron sa mga apostles na the ministry of the word and prayer. Pero ang laking tulong nila doon sa kanilang mga pastor. Hindi nahihirapan eh. Kasi si pastor, kailangan mo lang pastor mag-aral. Para mayroon tayong dapat maganda ang ating aral. Huwag mo na kami problemahin dito. Ba't may ganun, kapatid? Ito po yung tinatawag na mayroong spiritually discerning. Na-discern niya ng mga tatay, tulungan natin si pastor. Tulungan natin si pastor. May nagsabing isang pastor ganito ka. Hindi ko alam, pero parang totoo yung sinabi niya. Sabi niya, ang pagiging pastor, o pagkatapos mo mag-preach, ng isang preaching, o sa dito, para kang katumbas daw niya, para kang nagtrabaho ng 12 oras. Para kang nagtrabaho ng 12 oras. Ilalim, di ba? So, nasa iyo pa ang Sunday school, nasa iyo pa ang preaching. Eh, pag Wednesday, nasa akin ang song leading. Diba? Kaya matalino to, isa lang. Diba? Isa, nasa iyo pa Bible reading. Pero doon pala kapatid, sabi nyo sa pastor na ito, doon pa lang sa preaching, ang katumbas na niya, para ka na nagtrabaho ng 12 oras. Kasi pagod na yung iyong katawan, hindi naman pwede ako nag-preach na kagano'n lang. Sabi ko sa Bible, baka kahit hindi kayo naantok-antokin ka eh. Pagod na yung physical mo kasi nagagalaw ka, may gestures tayo, it is part of public speaking. May high and low intonation ka ng salita mo, dahil kung mahina boses din, hindi rin naman basta maintindihan. May pagdidiin, may emphasis. Pagod din ang emosyonal. Pagod din ang mental. So sabay-sabay. Sabay-sabay gumagawa. Kaya nung mga panahon na yun na si Moses, pakataas yung kanyang mga braso, merong 2 lalaki sa kanyang tabi na inalalayan siya. Eh, isang malaking bagay mga kapatid, that God give us a man who are sober, merong spiritually discerning. Dito sa loob ng tahanan ng Panginoon. I'm not saying, hindi ako nagpo-complain, but napakagandang tignan mga kapatid, na ang ministry ng Panginoon, nakikita natin unang nag-i-initiate ditong mga tatay. Tama? Kasi nung inilagay na 7 tao na magiging alalay ng mga apostles doon sa Acts chapter 6, mga tatay, mga lalaki. Kaya kung nadidiscern natin mga kapatid, ikaw ay kinakausap ng Panginoon ngayon na ikaw ay tumulong maging asista o mag-assist dito mga kapatid sa ministry, gawin mo kahit pag-isa ka, gawin mo. Makita sa atin mga kapatid. Kaya we need to ask God, God, give us a man who are sober. Watch ye. And pangalawa, God, give us a man who are steadfast. Steadfast in the faith. Ano ibig sabihin na? Doctrinally correct.
Hindi tayo kumukuha ng doktrina sa labas o sa ibang simbahan. Tayo po mismo kumukuha ng doktrina natin sa katuruan mismo ng salita ng Panginoon, na pinatutunayan mismo ng salita ng Panginoon. Hindi tayo pwede kumuha ng turo galing sa labas, ipapasok natin dito sa loob. Hindi pwede. So we need men who are steadfast. Hindi naman po talaga mga kapatid necessary pagka ikaw ay men ng church, dapat preacher ka. Hindi naman po necessary. Pero kung alam mo yung tinitindigan mo as a believer, doctrinally, sapat yun. Hindi ka maakal. Basta hindi ako nakakapag-preach. Bakit yung 7 lalaki ba sinabi ng Panginoon mag-preach? Ang ministry of the word, mga kapatid, binigay na sa mga apostles ng mga panahon. Pero if there's an opportunity, mga kapatid, nangangarap ako magkaroon tayo ng pulpit committee. Ayoko ilagay sa pulpit committee sana, mga kapatid, hanggang pare. Yung walang asawa, gusto ko yung may asawa eh. Parang na-train tayo, mga tatay eh. Kaya minsan, ginawa natin isang beses, nag-set tayo, tatay, ikaw mag-preach sa ganito ha. Halos isang buwan na preparasyon. Gusto kong ulitin someday. Para mabigyan lang tayo, maboost yung ating esteem and confidence sa sarili natin na kaya tayo pwedeng gamitin ng Panginoon. Kaya nga, God give us a man who are steadfast, and thirdly, God give us a man who are strong. When we say strong, mga kapatid, hindi po yung malakas literally. When we say strong, unwavering. Treat you like man, be strong, unwavering. Hindi yan paalon-alon ng pananampalataya, matatag yan. Kung merong may stable dito, mga kapatid, mga tatay, mag-stable tayo. Kasi kung umano ng ating pananampalataya, meron po yung effect sa ating family. Kung makitaan tayo mga nangihina doon sa loob ng tahanan, mga kapatid, mapapasin mo buong tahanan na aapekto. Malungkot si tatay, yung buong bahay. Kaya we need to be strong. God gave us a man who are strong, unwavering. Sa mga tatay at magiging tatay someday. So yun po yung pangalawang bagay, mga kapatid, na matututunan natin kay Joshua. Joshua was a man of unblemished character. Siya iligtas, pero nakikita talaga. Ligtas at nakikita na siya iligtas. Bakit ko, mga kapatid, that's what we tayo. Joshua was a man of unwavering commitment. Unwavering commitment. Joshua is saved and he owed it. He owed it. Sabi na Joshua chapter 23 verse 1. Joshua chapter 23 verse 1. Sabi niya, and it came to pass a long time after that the Lord had given rest unto Israel from all their enemies round about, that Joshua waxed old. Matanda na si Joshua. Yung mga oras na ito, ng mga panahon na ito. Nung nabigyan na ng kapahinga ng bayan ng Israel doon sa mga laban, sa mga gera, nung nakapaligid sa kanila, nabigyan na ng kapahingaan. Ngayon, sa panahon na yun, si Joshua waxed old and stricken in age. Ibig sabihin, mga kapatid, matanda na. Pero kahit matanda na po si Joshua, mga kapatid, still, siya pa rin ay committed. Still, siya pa rin ay nananatili doon sa kanyang naging commitment mula nung siya po ay nagsimula sa Panginoon. Kaya nawa, mga kapatid, mga tatay, maging katulad tayo ni Joshua, was a man of unwavering commitment. Yung commitment natin sa Panginoon, huwag mag-wave, manatili yung commitment natin sa Panginoon. Kasi sabi ko sa inyo, kapag nag-wave yung commitment natin, mag-wave din yung commitment natin sa ating. Madadala yan, mga kapatid. Tandaan niyo, mga kapatid, kasama sa pagdidesisyon yan, mga tatay. Kung ano ang desisyon mo kahapon, siyang resulta ngayon. Kung anong desisyon mo ngayon, siya magiging resulta sa inaharap. Kung
kung naging desisyon mo nung nakaraan, noong araw, magpatuloy ka sa commitment mo sa Panginoon, magkakaroon yan ng positibong resulta ngayon. Makikita natin yung resulta natin sa mga anak na yan. Ako naniniwala sa mga mananampalatayang tatay dito, mga kapatid, ibig nila ang mga anak nila maging lingkod din ng Panginoon. Maglingkod din, maging instrumento din ng Panginoon. Tama po ba? Ako kahit babae po yung aking unang anak, ibig kong maging instrumento pa rin siya ng Panginoon sa kanyang gawain. Ibig kong maging instrumento pa rin siya. Sabi ko nga, kung saan ka ilagay ng Panginoon, kung ikaw ay ilagay ng Panginoon sa music, kung ikaw ay ilagay ng Panginoon sa pagiging teacher, kung ikaw ay ilagay ng Panginoon sa pagiging preacher, hindi naman ilalagay ng Panginoon. Preacher. Preacher maaari sa kapwa niya kababaihan. So be it. Kung ikaw ay someday ay mapangasawa ng isang man of God, so be it. That is my dream for my daughter. At ngayon pa lang, inihahanda ko. Sa paano paraan? Kailangan tama yung prinsipyo. Kasi someday ayoko magsisi. Sabi ko nga, kung ayaw mo umiyak someday, ngayon pa lang umiyak ka na para sa akin. Kasi baka someday, kahit umiyak ka, hirap ng dali. Ano po? Kaya commitment pa rin natin sa Panginoon. Manatili kahit matanda na tayo, kagaya ni Joshua, mga kapatid, matanda na siya. Dito sa chapter 23. Pero yung kanyang commitment, nandoon pa rin. Ay Judges chapter 2 verse 8. Judges chapter 2 verse 8. Pangalawang sunod na bukla po yan. Ay Joshua, the son of Nun. Wala pa lang nanay ko. Hindi. Joshua, the son of Nun, the servant of the Lord, died being 110 years old. Namatay siya sa edad na 110. Pero yung kanyang commitment, nakilala siya for his unwavering commitment. Unwavering, hindi maaari. Kaya hingin natin sa Panginoon, God, give us a man who are sold out to God. Who are sold out. Walang exemption, walang isinasantabi, but totally sold out. Pag sinabing sold out, walang tira. Wala nang kahit konti. Sold out tayo sa Panginoon, mga tatay. Philippians chapter 1 verse 21. Philippians chapter 1 verse 21. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Serving as an example to others, mga kapatid. Serving as an example to the others. Lalo tigit sa mga anak natin. Mga tatay, tayo po maging isang ehemplo sa mga anak natin. Someday itong simbahan na ito, dahil ang Diyos na nagtatag nito, itong simbahan na ito, ang Christ Covenant, hindi mapapabagsak ng tao. Kaya someday kapatid, magpapatuloy ang generation nito. Hanggat hindi pa tayo kinukuha, ang generation ng simbahan na ito, magpapatuloy. Lilipas tayong lahat, pero maiiwan yung magandang example na naiwan natin dito, mga tatay. Kaya mga kapatid, mga tatay ko kapatid yan, maging tatay tayo at magpakatatay tayo. Magpakatatay tayo. Sold out sa Panginoon. Na kahit nagkakaroon na tayo ng edad, na kahit tumatanda na, maaaring hindi na maibalik yung kalakasan noong araw, pero yung commitment, kahit ikaw tumanda na, kung mananatili yung commitment na yan, kahit wala na yan, matanda ka na yung commitment na yan, mananatili yun. Mapanatili natin. O sabi natin, Pastor, nawag din ko minsan ng commitment na yan. Ako po'y nanlamig sa Panginoon. Balikan natin. Lagay natin uli ngayon. Yang kasigasigan mo noong araw, yang katapatan mo noong araw, yang pagtsatsaga mo noong araw, yang kasipagan mo noong araw, yang katapatan mo noong araw, balik natin ngayon kasi buhay pa tayo. Hanggang buhay pa tayo, may pagkakataon pa. Mga tatay, ganun po yan. Matapat ka noon. Lahat naman tayo mga mananampalataya, may nakaraan tayong napakainit natin. Bakit hindi natin i-maintain yung init natin noon? Kasipan tayo noon, patsaga tayo noon. Bakit? Pag kinukwento natin, noon na lang.
ibalik natin ngayon. Hanggang sa pagtanda natin. Yung noon, hanggang ngayon. Tama? Kaya God give us a man who are sold out to God. Pangalawa mga kapatid, tingin natin sa Panginoon, God give us a man whose families are sold out to God. Mga tatay, if we are sold out to God, our families also will be sold out to God. Susunod yan eh. Pero dapat tiyakin natin yung sarili natin. Sold out muna tayo sa Panginoon. Tiyakin natin yung sarili natin. At tayo po ay nasa Panginoon. Ano? Hindi tayo mangangamba para sa mga anak natin. Ano? So God gave us a man whose families are sold out to God in Joshua chapter 24, verse 15. Joshua chapter 24, verse 15. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Mga kapatid, walang tumanggi doon sa kanyang family members. Walang nag-post doon sa kanyang family. Walang nag-contra, nag-object nung sinabi ni Joshua yung kapatid. Kasi sabi niya, as for me and my house, ibig sabihin kapatid yung kanyang buong sambahayan, sold out din sa Panginoon. Ano? So, we need to serve as an example in our home. Mga tatay, at magiging tatay sa Panginoon. Kung ano po yung nakita sa atin, siyang pamamarisan ng ating mga kasama sa bahay. Ano? Kahit saan tayo pumunta, ang huling salita pa rin sa tatay. Kaya kapag sinabi ng tatay na maglilingkod yan kasama sa Panginoon, sinabi ni Joshua, wala na nag-object, sunod tayo. Kaya si tatay dapat may takot yan sa Panginoon. Dapat si tatay faithful yan sa Panginoon. Kaya pag-pray natin yun, dahil gano'n ang mga tatay natin na meron dito po sa ating simbahan. Ano? Isang magandang papapaalala sa akin, hindi tayo si Joshua, pero nag-iwan ng isang remarkable na patotoo si Joshua bilang isang tatay. At i-adapt natin yung mga tatay. Ano? Be a good Christian mga tatay. Be a good Christian. And then you will be a good dad. A good tatay. If we are a good Christian, inaaral natin how to be a good church member, you will be someday a good tatay to your household. Amen? Kasi paano ko yung tatay ko ganito? Magiging tatay ka o ikaw ay lalaki. Kasi babae ko, magkakaroon ka ng asawa someday, magiging aral sa iyo. Ito ngayon yung pagpe-pray mong klase ng lalaki. Mga babae, kung hindi yan matapat sa Panginoon, hindi yan karapat-dapat ng matamis na oo. Kasi kapag hindi yan nagtatapat sa Panginoon, hindi rin yan magtatapat sa iyo. Bakit din naman na mas matapat sa sayo kaysa sa Panginoon? Hindi rin mahusay na mas matapat sa sayo kaysa sa kanyang pamilya. Diba? Hindi yun tama. Kaya mga tatay, Happy Father's Day. Happy Father's Day. Minsan, sa isang taon, ginaalala natin yung pagkakilala ng mga tatay. Hindi tayo mga perpetuong tatay, may mga pagkukulang tayo minsan. Pero tayo po nagpapasalamat kasi ang Diyos hindi nagsasawang magbigay sa atin ng kapunuan sa ating mga pagkukulang. Ano? Na nagpapasalamat tayo kasi alam natin may pagkukulang tayo, pero yung pamilya natin hindi pinararamdam na may pagkukulang. Kasi ang Diyos ay nagpupuno. Ano po?
Kaya kung alam natin na may kaya tayo gawin, alam niyo ang mga tatay at magiging tatay, hindi naman hinihingi ng Panginoon yung hindi natin kaya gawin. Ang hinihingi natin, I believe kaya natin gawin no, na pangunahan natin yung pamilya natin. Kahit sa ganitong simple pa. No? Simulan mong akayin ang iyong pamilya sa paanan ng Panginoon. Simulan natin akayin. Akayin natin yung pamilya natin. Napakagandang tignan na yung isang buong pamilya. Sama-sama sila pupunta sa simbahan. Akay mo yung iyong pamilya, yung mga anak mo. O, minsan, nandiyan na pagka mga malalaki na yung anak natin. Minsan, pag nasanay na wala talaga. Nandiyan yung struggle kasi medyo makunat na yan. Tsaga lang. Pagtsagaan natin kasi kung hindi natin sila pagtsatsagaan, sino magtsatsaga sa kanila? Kung hindi natin sila tuturuan ng mundo yan. Kaya sino dapat maging firm dyan? Tatay. Kasi si nanay, tatawanan lang yan. Tatay na. Amen? Happy Father's Day. Kahit yung manalangin. Aming Diyos, nakita si natin, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagpapaalala sa amin. At naging magandang ehemplo, example po, ang buhay ni Joshua bilang isang ama, bilang isang tatay. Nakita namin ang iyong mga prinsipyo mula sa iyong salita na mga maaari namin ma-adapt, maaari namin yakapin at i-apply sa aming buhay bilang isang mga tatay at someday na magiging tatay po. At maging basihan para sa mga kababaihan kung sino po yung someday na kanila maaaring ipanalangin bilang isang maging ama na kanila magiging support. O Diyos, dalayan ko po, Panginoon. Ang bawat tatay po dito sa Christ Covenant Fellowship, wala po dito sa kay Antipolo, Cainta, and West Sydney, na maaaring nakikinig po ngayon at nakikijoin sa pag-aaral na ito, Diyos. Dalayan ko sila yung pagpalain, pangunahan. Hindi man kami pare-parehas kung paano kami mamuna sa aming mga pamilya, subalit marapat na ang iyong salita, ang iyong prinsipyo, ang siyang aming maging basihan sa pagpapatakbo, sa pangunguna, sa pag-aakay sa aming mga pamilya. Kami perfecto, Panginoon, hindi kami ganong kahusay, marami kaming pagkukulang, kaya ibinibigay namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga pagkukulang sa aming mga pamilya, ikaw po magbigay ng kapuluan ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagiging mahabagay mo at pagbibigay sa amin. Pagpalain mo mga tatay namin dito sa aming simbahan. Palaguin mo ang aming mga tatay dito sa aming simbahan. Palawakin ang kanilang kaalaman, paigtingin ang kanilang pananampalataya, palalimin ang kanilang mga paninindigan sa iyo, Diyos. Patuloy silang manindigan mo. At naging magandang ehemplo sila para sa mga susunod na henerasyon. Maraming salamat at Diyos at dati ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.